Ako ho ay natutuwa, Pastor. Yung kanta kanina nila, Pastor Dave, parang walang kamatayang kanta sa IPTC yan eh. Tetel. Tuwing laging kakanta, ang laging pinipili ang awit na yan. Ha? Sa tamang panahon. Okay? Yung alam nyo, natutuwa po ako dahil pag nakakita po ko ng isang pastor po na kung saan may kasama pong asawa, pastor, na umaawit. Di ba? Kakaiba yan. Pastor, alin nga po kayo dalawa rito, pastor? Yung mag-asawa po. Hindi ko po alam, pero dito po kayo, pastor. Meron ako rito eh. Bubunot ako ng, pastor, hindi to love gift, natuwa lang po ako sa inyo. Ha? Pastor. Tuloy lang po kayo. Pastor, doon po sa asawa niyong umawit yan, hindi sa iyo, ha? Okay daw, sabi. Okay, okay daw. Bless. Sabi po, alam niyo ho, ang katuwaan tuminsan lang ko sumasagi yan. Okay, but anyway, I would like to thank the Lord dahil po ay sabi ko nga po lagi na nakakatuwa. Biro mo, wife ko po. At actually, sabi ko nga po lagi, kami po ay manggagawa lang po ng Panginoon. Ano man po yung mga dumarating po sa buhay natin, it's only by the grace of God. Amen? Salamat po, Pastor. Salamat po, Pastor Mikey, for inviting me dito po sa inyo pong mission conference. Ako po ay nagkapasalamat sa Diyos. Kanina po, halos Pastor, almost 2 linggo din na pong dito matayo sa pulpit namin. Hindi sapagkat ako po yung nagkasala, baka isip nagkasala. Kasi po, ang daming dumarating po ng mga missionary sa church. Kanina may pumadpad na naman, missionary from Japan, Pastor. Noong nakaraan, dumaan lang ta Cambodia. Nung tanongin, andyan ba si Pastor Aliego? Wala eh, ako na lang speaker. Parang siya gusto masunod eh. Sabi ko, sige, patayuin nyo na yan. Tumawag sa akin yung second man ko. Pastor, nandito po yung ating missionary. Sige, patayuin nyo na. Eh, paano Pastor yung ating pong love gift sa kanya? Ipunin nyo lahat ng gusto nyo, ibigay nyo sa kanya. Huwag lang yung church natin. Then, dumating po na naman kanina, yung missionary po, galing po ng, actually, Pastor, missionary sa Romania. Umuwi, pinauwi namin, kasi sa Romania po, gera. Sabi ko, umuwi ka. Kasi ang kailangan dyan, missionary, dapat sundalo ang pupunta dyan, hindi ikaw. Okay, umuwi po. Talagang alam niyo po, totoo lang po, to be honest with you ha, madugo sa bulsa po ang misyon. Pero masarap. Bakit? Kasi po, ginagawa po natin yung pinapagawa ng Diyos po sa atin. Amen? Sabi ko lagi sa kanya, nag-uusap kami kanina, na ang tagumpay po ng misyon at ng misyonero ay hindi po nakasalalay sa suporta kundi sa Diyos. Diba? Ulitin ko po, ang tagumpay po ng misyon at ng gawain ng Panginoon ay nakasalalay po sa pagsama ng Diyos po sa atin. Diba? Hindi po sa anumang bagay na meron po tayo na meron po akong may bahay. Actually, Pastor, today, and Pastor Mike, blessing po yung conference nyo. Nagtagpo ko yung wife ko sa kanyang katrabaho doon. Dati yung magkatrabaho yung dalawa na yan. Nagtagpo kahapon dito na at least parehong pastor pang napangasawa nila. Pambira. Parehong baptist pa. Yan. Ha? So, we thank God. Pero, Pastor, pag tayo nagsama nila, Pastor Mikey, si Pastor po Mikey yung tall, kayo po yung dark, ako yung handsome. Okay? So salamat po, So, thank you so much po, At, so, tayo po ay, kahapon, sinagi ko po, yung pong ating pong, tawag doon, ready for the harvest. Tandaan po natin, mga minamahal sa Panginoon, na hindi po tayo nagsusugo sa misyon.
hindi tayo kumakausap ng mga pastor going to mission, ang Diyos po. Kaya sabi ng Bible, pray, di ba? Na mag-send po ang Diyos ng laborers in the field. Ha? Tandaan po natin yan na sabi yung sending forth laborers. Ngayon naman po, ating talakayin. Alam ko lahat po tayo, may panawagan po tayo sa Panginoon. Di ba? Siguro naman, hindi kayo tatagal sa gawain kung hindi totoo ang panawagan ninyo at panawagan ko sa Panginoon. Kasi hindi makakatayo po sa gawain ng mga peking tinawag ng Diyos. Aalis at aalis yan. Hindi makakatagal yan. Di ba? So ngayon ating pong talakayin po ngayon yung mas laman ng misyon. Sino po kaya? Yung mga laborers. Tayo po. So ating pong talakayin the essential of Christian mission. Di ba? Yung kahalagahan. Tinapi ko na po kanina, kahapon po, yung grace. Actually, Pastor, that is why my first point dapat ngayon. Tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, mga kapwa ko, Pastor, na tulad lang binanggit ko po kahapon, hindi po tayo ang may-ari ng misyon. Ang Diyos po. Kaya sabi dyan, the Lord of the harvest. Okay, sa ating text kahapon. At parang ito lang, para makunawaan niyo bago tayo magbasa ng ating text uli sa ngayon, at ita-divert ko po rito kay Paul. Mga kapatid, ang mission po para pong cake yan. Okay? Cake na hawak-hawak natin. Sa Diyos yan. Kumurot ka lang. Huwag mong kamayin. Right? Did you get my point? Mga kapatid, tandaan niyo po, ano ang blessing sa mission? Yan po ay galing sa Diyos. Diba? Kurot ka lang. Nagkakaya ng iba ho, masyadong kinakamay ang mayroon po akong nabalitaan, nagsusumbong sa akin, Pastor, ito ginagawa sa amin, ito gagawin mo. Then alam niyo pa, all of a sudden, kagabi kausap ko, umiiyak po sa akin. Pastor, umiyak sa akin. Sabi ko, bakit Pastor? Nalaman ko sa loob ho ng 20 taon. Kung kakayanin nyo, ha? Nagpastor po sa Batangas. Ang support po niya. Until now, ang anak po niya ay ilan? Siguro, ang anak niya ay 3. Siguro sabihin po yung pangalan, baka sabihin, chismoso ako eh. Okay? Ang support po niya sa mission, 500 pesos. Within 20 years. Papalad po kayo mga sinusuportahan po ng Sikay na Glory Baptist Church. Pastor Dave pa lang, palong-palo na po. Ha? Alam niyo po, tayo mga pastor, meron tayong isang dating, pero kulang sa datong. Di ba? Sana ang church po, tayo po'y umaasa sa kinsinas na walang katapusan. Diba? Ang hirap, di ba? Okay? Ang mga missionary, minsan tayo mga missionary, ay gumagawa. Saan? Hindi na manggagawa eh. Kawawang gawa. Di ba? Sa mission. So, ating pag-aralan po mga kapatid. The essential of Christian mission. At hayaan niyo po yung ating text kahapon ay aking dalhin dito po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 4, verse number 6 up to verse number 21. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. In the book of 1 Corinthians chapter 4, verse number 6 up to verse number 21, babasahin ko po mga kapatid. Dito po sa verse number 1, mga kapatid, say po dito, let a man so account of us, okay, as of the ministers of Christ. Okay, mga kapatid, yan in verse number 1. And steward of the mysteries of God. So, go back in verse 6. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sake, that you might learn in us not to think of man. Okay? Sabi diyan, above that it is written, that no one of you be puffed up for once. Okay? For one against another. For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory
as if thou had not received it. Okay? Verse number 8. Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as king without us. And I would to God you would reign, that we also might reign with you. For I think that God had set forth us, the apostles, last, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world, and to angel, and to man. We are full for Christ's sake, but ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. Even unto this present hour, we both hunger and tears, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place, and labor working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we suffer it. Being defamed, we entreat. We are made as the filth of the world, and are the offspring of all things unto this day. I write not these things to shame you, but as my beloved son, I warn you. For though you have 10,000 instructors in Christ, ye have ye not many fathers, but in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. In verse number 16, wherefore I beseech you, be followers of me. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as teach everywhere in every church. Now some are puffed up, as though I would not come to you. But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know not the spirits of them which are puffed up, but the power. For the kingdom of God is not in word, but in power. What will ye? Shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of weakness? Shall we pray? Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming pag-aaral. Panginoon, wala po kaming kwenta. Wala kaming halaga. Salamat na lang, pinatagpo nyo kami, pinulot nyo kami, pinagtiyagaan nyo kami. Kaya po kami nasa ministeryo. Salamat, Panginoon, sa panawagan na binigay niyo po sa amin. Salamat sa tahanang lungga ng paglilingkod na nakikilala ka. Kami din, Panginoon, ay nakikilala din. Salamat sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Thank you so much po. The essential of Christian mission. Tandaan niyo po yung ating pong mission conference, hindi po ito conference po ng ibang paniniwala. Ito po ay atin. Okay, kahapon kausap ko isa sa ating pong kabaro ko, kabalahibo ko. Taogama, ako po akro. Nung ako po ay kabataan, bago po ako nag-asa Bible College. Alam mo ni Pastor Dave, ang lungga namin pinanggalingan sa kanya Ate Ethel. Minsan marami ka nag-enroll. Pag-graduate no, ilan lang ang makakatapos. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, nais ko pong sabihin sa atin na isa po sa mga bagay na dapat sa puso po ng church, ng mananampalataya at kapwa pastor, walang iba kundi ang gawain ng misyon. Amen? Mga kapatid, kaya nga po tayo mga lingkod ng Diyos, yung pong panawagan sa atin ng Panginoon at yung gawain natin kinalalagyan ay ating ingatan. Bakit po? Sagrado po ito. Ulitin ko po, yung pong ating pong lugar na kinalalagyan at yung panawagan ho ng Diyos sa atin, even the member of the church, dapat ingatan natin. Bakit po? Sapagkat sagrado po ang panawagan
ng Diyos sa atin. Sagrado po ang ministeryo. Diba? Nagkataon po na tayo po ay pinagtatagaan ng Diyos kaya tayo sa ministeryo. Amen? Walang pwedeng magyabang po sa atin sa ministry, mga kapatid. Kaya nga po, mga minamahal sa Panginoon, did you remember si Jim Elliot, yung pong End of the Spear, na missionary, sila ay pinatay. At alam niyo, itong mga missionaryng ito, they die for loving soul. That's why, loving soul is love. Kaya ingatan po natin, even God sacrificed His Son to won our soul. Amen? Church. Kaya nga po, minsan po, ang buhay natin, minsan, tayo hong mga churches, tayo hong mga lingkod ng Panginoon, tayo mga missionary, sometimes ito po we feel successful kapag mas marami po ang attendance ng church. Right? We feel secure kapag mas maganda ang ating church facilities. Right? Missionary, we feel secure kapag marami mga churches na pumunta ka at nag-deputize ka, marami mga tumulong. We feel secure, mga kapatid. Minsan, ito yan minsan nakatali po yung ating identity bilang manggagawa ng Diyos sa kanyang ubasan sa mga temporal things na meron tayo. Di ba? Gusto ko nga ulitin po sa inyong lahat to, dapat tayong lahat, ang ating pong identity, dapat nakatali sa Diyos. Sa anumang bagay. Yeah? Kami ho ay nagkapasalamat sa Panginoon sapagkat nabigyan kami ng notice. May church po kaming sinimulan, aircon, maayos. Then, one day, Pastor, may dumating na letter galing sa government kasama sa road widening. Diba? Sino matutuwa? Sabi ko, kinausap ko po yung sheriff. Hindi ako nakipag-away. Hindi ko dinuro sa pangalan ni Jesus. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi ko dinuro ng ganon. Kinausap ko. Sabi ko, hindi po ko sasama sa laban ng mga tao rito. Bakit? Wala namang title yung lupa ng church. Di ba? Wala na. Kumbaga yan ay pinahiram ng Diyos sa amin sa loob ng 17 taon. And then, sabi ko, kinausap ko, pwede bang hiramin muna? Sa ngayon po, wala pa naman pong demolish, but very timely. Due to soul winning, Pastor, and witnessing and visitation, nawin po ng aming isang member sa church na adult, yung pong may-ari po ng property sa Hinulugan Taktak. Gusto ko sabihin sa inyo yung kadakilaan ng Panginoon. Di ba? And then, sabi ho ng aming member, naghahanap po kami ng property. Tumawag sa akin, Tay, Pastor, may property dito. Saan? Sa Hinulugan Taktak. 39,400 per square meter. Santa Maria Josep. Diba? Wag yun na hong isama si Jesus. Diba? Yung mag-asawa na lang. Si Santa Maria sa kasi Santa Maria Josep. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Speaker po ako sa Ilagan Baptist Church that time. Walang tigil po yung ring ng phone ko. Hanggang nag-ring, walang tigil. Tinagot ko, bakit po? Ma'am, hindi po namin kayang kunin to yung property. Bakit? Ang mahal. Equivalent of 5 million, 4.9 million. Mga kapatid, hindi ko kaya. Sabi ho sa akin, Pastor, saan nyo ba gagamitin to? Sa church po. Sabi niya, gusto lang po, ako po katoliko. Katoliko ha? Buti pa katoliko, maliligtas to eh. Diba? Sabi niya, katoliko po ako, devoto po ako kay Mama Mary. Sabi ko nga, mama mo yun. Guro mama yan eh. Mama mo lang yan. Okay? Kaya po, Pastor, bayaran nyo na lang po ng 1.8 from 4.9 million yung property. 227.50 centimeter. Tabi po ng Hinulugan Taktak. Tapat po ng Philmount.
Right? Alam niyo, church, sabi ko, pag hindi mo kinuha Aliego yung property na yan, ikaw na ang pinakatangang pastor sa buong mundo. Hinusgahan ko sa sarili ko. Sabi ko, nag-ipon po kami, dala ko yung 600,000. Sabi ko, sir, ito na po. Kukunin ko na yung property ito. By faith. Bakit po? Gawain ng Diyos yan. Ngayon ho, sa biyaya po ng Panginoon, ang Hillside Baptist Bible Church po sa ngayon, binigyan ho ng Diyos ng property sa Hinulugan Taktak. Sino ba tayo para bigyan? Right? Alam nyo, pakinggan nyo po ako. Huwag yung tignan po yung SGBC. Huwag nyo rin ako tignan. Tignan nyo po, hanggang nasa mission po kayo, hindi kayo pabayaan ng Diyos. Ayan? Ipabayaan ng Panginoon. Na minsan doon po tayo, basta itali lang po natin ang ating identity bilang pastor, bilang isang misyonero, bilang isang church sa Diyos. Huwag po sa tao. Okay? So dito po sa ating pag-aaral, balikan ko po ito. Ito po, alam niyo naman po itong book of 1st and 2nd Corinthians. Ito po ay panaway ni Paul sa mga member po ng Corinthians believer. Kasi ang dami po nilang mga belief na kung saan hindi po tanggap ni Pablo kapag ilalarawan po niya ang salita po ng Diyos. Then, kaya ko po dinivert dito para malaman natin, mga minamahal, ano ba dapat po ang ating makita ang kahalagahan ng isang misyon? Kung mali po ang ating reason or motivation for involvement in mission, whatever kind of mission we have, magiging mali din po ang approach mo at gagawin mo sa mission. Right? Halimbawa, kung feeling mo you are being qualified and better sa ibang simbahan, sa ibang mga missionaries na iyong kasama, and you will expect others na tingalain ka. Right? Diba? Mas maganda yung lugar ko, mas maganda yung simbahan ko, mas mataas ang aking pinag-aralan, mas marami ako, mas magaling ang aming Sunday church, mas maayos kami, ikaw ganito. Alam niyo po, nung ako po ay sinuporta ng isang simbahan, ang sabi ko, Pastor, you can visit to your church. You can visit my church even without notice. Diba? Minsan ngayon, nung pumunta kami ho sa Cambodia, totoo lang po, hindi ko naman po nilalahat, at sana magbago na sila. Diba? Pag darating po yung supporter, doon iniipon yung mga tao. Right? Doon iniipon. Doon tanong, ano ang purpose? Right? Mga kapatid, what is the purpose? Pwede ba kaming bumisita sa inyong mga mission places even without notice? Diba? Para makita naman namin na pambihira. Alam nyo, huwag nyo pong i-equate yung tagumpay ng mission sa numbers ng tao. Amen? Ang mahalaga, may panawagan ka sa puso mo. Ang mahalaga, nandiyan ka. Mabuhay at mamatay, hindi ka aalis sa panawagan ng Diyos. Amen? Mga kapatid. Kaya nga po dito, mga kapatid, minsan sa ating buhay, minsan pag mali yung approach mo, you're expecting na i-reward ka ng tao sa ginagawa mo sa mission. Okay? Kung nangingibaw po ang pride and self-centeredness sa ministry, sa mission, makikita mo rin yan sa mga taong makakasama mo. Tutularan ka rin, mga kapatid. Na minsan gusto mo, pagpupunta ka at pagkaharap ka ng mga tao, gusto mo yung rating approval mo ang taas. Bakit? Mali kasi ang approach ng mga taong ito sa ministry. Mali kasi ang approach ng mga taong ito, saan? Sa mission. Hindi ko alam, nung kami po ay nasa IBTC, Pastor, nagmamano ba tayo kay Pastor Gabino? Di ba? Nagmamano kami. Right? Tama yan. Pero hindi naman yung kulang lang lumuhod yung tao sa'yo. Di ba? Ano ka, Santo Papa? Right? Diba? Kumbaga, alam niyo ito yung nangyayari sa ating mga ministeryo ngayon na hindi na po identity ng Diyos ang itinataas. Identity na po ng tao. Okay? Mga missionaries, ako po kaharap niya po ako kapapanggagawa. Sabihan doon lang po ako, Pastor,
May mission po ako. 2.5 mangyan. Tutulungan ko kayo. Right? Hindi mo ka na magdala pa ng resume mo. Ito, graduate po ako dito. Ayan o. Baptist, Bible, Doctorate, Institute of the Philippines. Right? Ako po ay PhD, DD. Ano yan? Diba? Puro herbal ang dala di doktor. Diba? Alam nyo, ito yung kinakabitan ng tao ngayon mga kapatid. Na, tanda natin, wrong motivation in doing mission or ministry will affect how we do ministry. The way of doing mission affect the how of doing mission. That's why Paul reminded us, mga kapatid, in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 7, huwag natin basahin, tatagal po tayo. Gusto niyang itama ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Okay? At sa ibang tao, mga kapatid. Particularly, their human leaders. At lalo na po sa Diyos. Siyang may-ari ng lahat. Tulad sa lahat. Tandaan niyo, mga kapatid, ano man pang ating ginagawa sa gawain ng Diyos? Hahatulan po tayo ng Panginoon. Right? Kaya sabi ko nga, ingatan po natin, lalo ngayon, Pastor, 2 kinababagsak po ng mga manggagawa sa gawain. Una, tsoktogo. Pangalawa, chiktogo. Diba? Yung ito mga tsoktogo. Okay? Pero pag chiktogo, uyos tayo dyan. Diba, mga kapatid? Uyos tayo dyan. Minsan nga, when I was in Cambodia, iba usapan doon. Pastor ko. Sinama ako ng isang pastor doon. Pare, makinig ka. Ano yan ha? Hindi ko sabihin anong samahan niya. Makinig ka. Alam mo, kwentuhan. Patawarin sila ng Panginoon. Nakakatindig balahibo. Kwentuhan. Oh, nakailang babae ka kahapon sa club. Missionary yan. Tapatan lang po tayo. Missionary yan. Sabi ko, gusto kong gulpihin, Pastor eh. Sabi ko, ano ka ba? Hindi walang perpekto. Walang perpekto. Na kapatid, lahat po tayo ay pinurot lang ng Panginoon. Pero habang tayo ginagamit sa gawain ng Diyos, sikapin natin. Pinasok-pasok mo ang pagiging missionary. Pinasok-pasok mo ang pagpapastor. Pambira, igihan mo. Diba? Igihan mo. Right, amen? Huwag mong laruin, mga kapatid. Huwag mong sirain. Tapos ang panawagan ng Diyos, sagrado. Mga kapatid, sagrado yan. Huwag nating laruin, mga kapatid. Na, alam nyo, mga minamahal sa Panginoon, ano man po ang ini-insist sa Corinthians believer ni Paul, bahagi po yan ng kanyang mission sa kanila. Di ba? Okay, siya po ang missionary sa mga hintil. Ang gusto niyang itama dito, mga kapatid, yung kanilang boasting. Mga kapatid, if you read chapter 1, verse number 31 ng Corinthians, tinipin ko lang po. Ano sabi dyan? Sabi dito, mga kapatid, that according as it is written, the Bible, he that glorieth, let him glory in the Lord. Amen? Yan pala mensahe na. Diba? Mga lang po na maitataas po natin ang pangalan ng Diyos. Kung we are placed our human boasting. Particularly dito po sa kanyang nais sabihin. At silipin natin ang kanyang payo. If you read chapter 4 verse number 6 to 8, na ang sabi niya ko dyan, mga kapatid, ang ganda po ng kanyang binanggit ko dyan. Sabi niya, verse number 6, chapter 4. And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos. Hindi niya minamalit ang kanyang sarili. Hindi niya minamalit. Diba? Ang pinabanggit niya rito, mga kapatid, sabi niya,
Ang focus po, ulitin ko po yung binanggit ko kahapon, ang focus po ng mission, ang focus po ng Christian ministry ay hindi yung qualification meron ka. Okay? Ang focus po ng gawain ng Panginoon at panawagan ng Diyos sa iyo, hindi po yung spiritual gifts na meron ka. Right? Kahit kumakain ka ng bubog o tumutuloy ka sa alambre, pag walang panawagan ng Diyos sa iyo, walang mangyayari. Right? Hindi yan ang focus, mga kapatid. Ang focus po ng gawain ng Panginoon, hindi po yung mga performances meron tayo. Ano sabi niya dyan? Chapter 3, verse number 10. Sabi niya dyan, mga kapatid, ito yan. Ito yung niluha ko lagi sa Panginoon. According to the grace of God, which is given unto me. As, sabi dyan, a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Amen, mga kapatid? Ang ganda po dito. Ito po yung approach niya sa gawain ng Panginoon na ina-apply niya sa kanila using this word sa homiletics, a rhetorical question. Mga kapatid, ang sabi niya dyan, obvious ang sagot, inviting them to reflect. Bakit yung binabanggit na nakakahigit kayo sa iba? Diba? Sabi po ni Paul, ano bang meron sa inyo na hindi galing sa Diyos? Amen? Parang tayo po. Diba? Bakit ang liit ng tingin natin sa ibang mga manggagawa? Ano bang mga bagay na meron ka ngayon na mataas ka na hindi galing sa Diyos? Right? Ano? Diba wala? Wala po. Mga kapatid, wala. Mga minamahal. Sabi niya rito, mga kapatid, ang ganda ng kanyang, ano ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Wala. Kung wala, isip, kung lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo? Verse number 7. Chapter 4. Sabi diyan, for who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive now? Now, if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it? Nakita nyo, sabi ni Pablo, mga kapatid, sabi niya, anong meron ka? Lahat po tayo na ginagamit ng Diyos sa kanyang gawain. We must always be a grace-driven in mission and in ministry. Our God set you and me on a level ground. Ano mang meron ka, ano mang naaabot natin, ano mang napapala mo, mga minamahal, bigay ng Diyos yan. By grace alone. Not because we deserve it. Right? Diba? Pastor, kanina, nabigyan kita. Actually, kung uuwi ako ngayon, wala na pang gasolina eh. Pero, Pastor, deserve mo yan. Inabot sa akin na ng isang young people, ng isang member. Tay, pero sabi ko sa sarili ko, hanggat hindi ko nilalagay sa loob ng wallet ko, hindi akin yan. Ito hindi ko na ilagay, sa iyo yan. Diba? Pastor, pwede bang makakanta kasama ko misis ko? Bukas po, wala na po ako. Okay? So, kapatid, dito po, na kung nagmamalaki po tayo, nagmamalaki ka, ganito ang gawain, ganito ang nangyayari sa buhay mo, parang binabanggit mo sa mga tao na anumang meron ka ay produkto o resulta lamang ng sarili mong kabutihan. Galing, husay. So, ang nangyari yan, inaagaw mo ngayon yung credit na dapat sa Diyos, ikaw ang kumukuha. Right? You got the point? Did you remember David? Di ba? Ano ba siya? Siya po ay inutusan ng kanyang tatay. Dalhan to ng Angel's Burger. Yung kanyang mga kapatid. Di ba? Sa unang kagat, tinapay lahat. Di ba? Dalhan. Dalhan mo. Right? Si David doon, sabi niya, hindi siya umangal. Kaso lang, ang problema, hindi niya maatim yung ginagawa ni Goliath. Bakit? Nilalait ni Goliath yung Diyos na kanyang minahal at pinaglilingkuran. Di ba? Meron siyang compassion. Ba't iba tayo?
Kaya ka na sa gawain ng Panginoon. Kaya ka na sa Cambodia, anumang bahagi ng misyon, anong lugar na kilalagay mo. Di ba? Yung compassion, hindi mo maatim na itong mga taong ito, yung kanilang buhay, hanggang ngayon, nalait ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Right? Hindi mo maatim. Right? Sabi ni David, ang laban na ito, para sa Diyos. Kumuha siya ng bato. Ibinato. Hindi ibinenta. Yung bato, ibinato. Hindi ibinenta. Right? Di ba? Oh. Meron ka ng punto sa mga tropang adik natin, ha? Ibinato. Right? Pinukol kay Gulayat. Alam nyo, ito galing po sa, pasensya na po kayo sa aking pong imahinasyon. Hindi kailanman ipapahiya ng Diyos ang isang gawain na sa una pa lang ang credit charges mo iaalay. Hindi ka makapahiya kahit sa lugar ang iyong misyon. Hindi ka maipapahiya ng Panginoon kahit anong puntahan mga simbahan, mga nag-support, ganito lang kalaki. Hindi ipapahiya ng Diyos ang isang gawain, ang isang manggagawa, ang isang misyonero na sa una pa lang, lahat ng kanyang ginagawa, ang lahat ng husay at credit sa Diyos niya iaalay. Right? Mga kapatid, ako po, pastor, kayo missionary, kayo po member ng church, dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Pastor's wife ka dahil sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, dami ng tawagan ngayon. Walang masama naman po. Oh, Pastor Dave, bishop, okay yan. Pero, Pastor Dave, bishop ka, talo ka ni Tita Ethel. Tita Ethel, queen. Ikaw, bishop, mati ka. Talo. Diba? Sa church lang po tayo, bishop. Pag sa bahay, talo. Bakit yung ating mga asawa, queen? Mate. Diba? Right? Diba? Mga alam nyo, dito ho, sa biyaya po ng Diyos, pastor tayo. Amen? Sa biyaya ng pastor, ang pangit ang buhay natin eh. Right? Sabi ko nga po, ako po humawak po ng akro. Nung pastor na po ako, meron mo taga-UP, magtuturo ng music sa church. Pagtungtong sa harapan ng pintuan, sabi niya, tumakbo. Sabi bakit to? Yung pastor mo, yan yung bumubugbog sa akin nung ako'y high school. Sabi ko, tinama, Glenn, halika, bakit? Pastor na ako, huwag mo na pag-isipan ng masama. Binubugbog ko yun. May notebook ako sa likod. Pagpakopya ka, ha? Na? Bakit? Nakabasa po ako. Bakit? Hindi po ako matalino. Matalinaw, katabi ko yung matalino. Di ba? Kaya, mas nakakapasa pa yung matalinaw sa matalino. Bakit? Yung mata. Parang agila, 50 meters sa taas, kayang lingunin kung anong sagot. Right? So, mga kapatid, nakapagbigay ka ng malaki sa misyon. Huwag ka magmalaki. Ang laki kayo ng aking offering sa misyon na yan. No! Kaya tayo nagbibigay ng malaki sa mission. It's according to the grace of God given unto us. Amen, mga kapatid? Nakapagturo ka ng Bible sa mga lugar na dapat hindi naaabot ng tao, magpasalamat ka. Huwag ka magmalaki. Walang sinabi ang mission mo. Doon sa lugar ko, ang tatapang, naaabot ko, huwag ka magmalaki. Lahat ng bagay na ginagawa mo, biyaya ng Diyos lamang yan. Di ba, mga kapatid? Marami kang oras sa ministry, biyaya ho ng Diyos yan. Nakakapag-share ka ng gospel, biyaya po ng Diyos yan. Nakakapag-baptize ka, biyaya po ng Diyos yan. So, biyaya po ng Diyos, kaya tayo nasa mission. Biyaya po ng Diyos, kaya tayo sa ministry. At biyaya rin po ng Diyos ang kailangan natin para magpatuloy sa ministry. Grace called us. Grace will sustain us in the ministry. Salamat sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Huwag mong iisipin na you are being self-sufficient. Di ba? Yan yung rebuke ni Paul. Sabi niya, huwag niyong iisipin na marunong na kayo, magaling na kayo. Right? Mga kapatid, kaya nga in verse 8, very sarcastic si Paul dito. Sabi niya, now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as king without us. Sabi niya, and sabi ni Paul, and I would to God, He would reign that we also might reign with you.
Mga kapatid sa Panginoon, tandaan po natin na although ang hirap paniwalaan na ang lahat ng bagay na sa atin, kapag titignan mo yung mga sinusuot mo, parang kulang. Right? Diba mga missionaries? Diba? Parang hirap sabihin, pastor, na pag nasa atin si Kristo, lahat nasa atin na. Pero kung titignan mo, ang hirap ng misyon. Ang hirap magpastor. Diba? Mga kapatid, we still feel our needs of our lungs. But the grace of God every day sustain us. Kaya nga po, ministry, mission is grace. Nasa mission ka, nasa ministry ka, nasa church ka na ito, not because you are better or more deserving than others. Not because mas maganda ang profile resume mo, kaya nakakatayo nagkapapaawit dito. Di ba? Right? Kaya kinuha ka ni Pastor Mike na leader sapagkat magandang resume mo, may tono ka. Di ba? Di ba? Alto. Yung isang altonado, kaya ayaw. Right? Sabi sa akin ng isang young people sa church, Pastor, paano ba ako magkakaroon ng ministry sa church? Sa music. Bakit? Pastor, sintonado ako. Sabi ko, halika, sama ka doon. Ang gagawin mo, Pastor, sintonado ka? Opo, pumalakpak ka. Wala naman sintonadong palakpak eh. Ba? Meron bang sintonadong palakpak? Wala naman, pumalakpak ka. Purihin ng Panginoon. Sintonado ba yan? Sabi niya, oo nga pala, Pastor. Kaya tagapalakpak namin sa church yun. Amen! Amen! Praise the Lord! Diba? Amen! Wala naman ganyan. Pambira naman. Ang mission po, ang ministry po, fit at all size yan. Dapat walang bakante. Di ba? Sa gawain po ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, kung ang ating paniniwala, you will not be, okay, na ikaw ay karapat-dapat. Listen to me good. Kung yan ang iyong paniniwala, you will not be dependent on the grace of God from beginning to end. Magiging entitled ka lang sa ministry. But, will fail to embrace the grace of God in the ministry. Church, salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat. Di ba? Salamat. Kung itong ating puso lagi tatayo sa harapan, yung pagsama ng Diyos sa atin, lagi na sa atin. Right? Sabi nga sa akin ng isang estudyante sa Bible College, Pastor, paano ba maging karapat-dapat sa gawain? Pastor, ito. Sabi ko, umiyak ka na ba sa ministry? Hindi pa po eh. Hindi ka pa karapat-dapat sa gawain. Alam nyo, church, pastor, kung hindi ka pa umiiyak sa ministeryo, kulang ka pa. Amen? Kulang ka pa. Tapos Pastor Dave, sa Bible College, ang aga ng aming pong gising. Pira mo, pupunta ka ng tenement, akala mo, PE, yung pala mag-demolish ka ng lugar. Right? Tama. Nandun po kayo, Pastor, sa Abuyod Teresa. Nagpapagarden si Pastor Gabino. Pag gumanon yun eh. Bata, garden kami. Pabila, Pastor. Ewan ko, Pastor, alam niyo yun. Alas 12 na ng hating gabi, Pastor. Pambira, tinapat sa amin ni Doc yung kanyang sasakyan. Tuwa-tuwa kami. Akala namin uwi na kami. Yung pala, iilawan lang kami. Iilawan lang kami. Sabi ko, hindi ko maunawaan. Umiinom po ako noon ng soft drinks noon sa camp. O, Teatel. Iniipon namin nila Kenneth yung lahat po ng tiratirang mga soft drinks. Diba? Pinapalamig. Diba? Ang yabang namin. Bakit? Tinatirang soft drinks yun, mga kapatid. Right? So, yung pangalawa, mission that only grace of God. The second one, mission is suffering. Right? Ano ba sabi niya dyan? Para nakakalimutan nyo. Mission filled
is suffering. Ministry is suffering. Verse 9. Huwag yung laktawan yan. Sabi dyan, mga kapatid, chapter 4, verse number 9. I think that God hath set forth us, the apostles last, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men. Sabi yan, we are poor for Christ's sake, but ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. Even unto this present hour, we both hunger and thirst, are naked and buffeted, and have no certain dwelling place, and labor working with our hand. Being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer it. Verse 13, being defamed, we entreat, we are made as the filth of the world, and are the offspring of all things unto this day. Nakita nyo? Ito yung turing ni Pablo sa mission. Ito yung turing ni Pablo sa ministry. Mga kapatid, ministry is suffering. Maraming pagdurusa sa gawain. Sabi nga ni Pastor Mikey, hindi nang alam pa nagsimula po ang Shekinah Glory Baptist Church. Huwag tayo maingit mo. Kung sila, apat na building nila, ang tataas. Ako yung building ko, sintaas lang ng kamatis. Pabira, hindi mo alam pinanggalingan ng mga yan. Right? Hindi mo alam. Ang problema sa mga kapwa ka manggagawa, gustong manalo, pero hindi marunong tumaya. Diba? Gustong humamig, pero hindi marunong tumaya. Pwede ba naman yun? Right? Gusto mo graduation, hindi ka marunong mag-aral, pwede ba naman sa gawain yan? Right? Kung gusto mo marating yung taong hinahangaan mo, mag-usa ka. Right? Mga kapatid, nagsimula po ako, taga-plancha ng pastor ko, tagalaba ng pastor ko, pati damit ng asawa ng pastor ko nilalabahan. Tagaluto ng pastor ko. Nagpupuno po ako ng 7 drum. Bakit? Ang laki ng katawan ng pastor ko eh. Tapos darating pa yung mga sigang mga pastor. Di ba? Okay. Isa sa mga bag, hindi ko makalimutan. Kakain po ako noon. Ang ulam po, corned beef. Pambihira. Kukunin. Kasi may pastor na dumating. Tapos, may nagkapatok po ng 5-star. Si Pastor Olan. Buti buhay pa yun. Ano? 5-star. Tumama po saan? Doon po sa salamin ng bintana ni Doc. Tinatabag ako. Hoy, ka, pata. Kalo, pastor. Punta ka doon sa, pastor yung coaster doon, ate-atel sa labas. Yung ilalim sa palok. Pero mo pagwalisin ka doon. Pagwalisin ka, paano makukuha yung mga talo sa palok? Mababalik. Kailangan pala dahon dyan, ha? Alam niyo po, ito pinupul ko po isa-isa yun. Isa-isa. Hindi po ako umangal. Bakit? Pastor ko nag-utos sa akin. Right? Pastor ko. Akala ko na sa Producers Bank, patungong Antipolo, pastor. Pag nandun na yung bus, malapit lang. Nilakad ko. Ang layo pala. Patungo sa Kogyo, ang layo pala. Tapos sa Bible College, uso po yung mga garter po na, di ba? Hanford. Ang bira. Ako hindi ko makaganon. Bakit? No guard yun sa akin eh. No guard. Pambira. Law pa. Binigyan ako ni Pastor Joel Baronia ng barong. Galing po kay Ate Tita. Akala ko, palalaki. Tawa ng tawa sa akin, classmate ko. Yung pala, barong pambabae. May rosas dito. Proud ako. Sa pilar. Tawan ta bakit? Yung pala may rosas dito. Pababae pala. Meron kaming PE, basketball. Wala po akong rubber shoes. Kapatid, ang pang-basketball, combat shoes. Pero nakalaking tulong, walang makasabay sa akin. Walang makasabay. Pag lumayap ako, durog. Goodbye, Philippines. Right? Mga kapatid, tapos sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng brief. Nahiya na ako eh. Nakatagpo ako sa Producers Bank po ng rolyo ng Pastor Hanford.
Alam niyo, pag estudyante ng Bible College, may panawagan ka sa pag matalino ka talaga eh. Pinutol ko, Pastor. Sinukat ko rito. Pinutol ko. Tinahi ko. Ang ginawa ko, nilaglag ko rito. Oh, sabi sa akin nila, ba't naka-handboard ka? Sabi ko, hindi na alam, garter lang yun, walang panalo. Garter lang, wala palang panalo yun. Garter lang, makayabang ka lang. Diba? Right? Alam nyo, maraming mga pagdurusa sa suffering sa ministry. Hindi ko po alam mga suffering niya, mga kapatid. Tandaan natin, verse 9, Paul will argue for this lesson na kinatutunan from his personal experience sa ministry. Based sa experience niya, ito ang conclusion niya. Sa tingin ko, kami mga apostol ay ginawa ng Diyos. Sabi niya, yung word na ginawa, exhibited. Okay? Na parang pinakahamak sa lahat ng tao. Para kaming mga taong hatulan ng mamatay, ipinaparada. We have become a spectacle. Sa word sa Greek po ay theatron, mga kapatid. Sa harap ng buong mundo, sa mga tao, pati ang mga anghel. Di ba ganyan tayo? Di ba? Nakatapos ka na pag-aaral, magkapaalam ka. Architect ka, magkapaalam ka. Di ba? Magkapastor po ako. Engot. Magkapastor ka. Papaalam ka. Magbimission pa ako doon. Ang ganda na buhay dito. Di ba? Magkapaalam ka. Right? Tapos, expect na akala mo yung pupuntahang mission, okay, yung pala, ang hirap. Ang hirap. Hindi ka maunawaan ng mga tao. Di ba? Sabi nga rito, ito po yung nakita ko rito, mga kapatid. Sila po ay exhibit, showcase. Sabi dyan, as last of all, their life, especially their suffering for Christ, ay nagsisilbing proof of demonstration ng design ng Diyos sa atin sa mission. Amen, church? Amen, Pastor? Yung ating mga hirap sa gawain, yung hirap sa mission, yun yung proof of God demonstration for us. Pastor ka nga, missionary ka nga, lingkod ka nga ng Diyos. Diba? Ngayon, mga kabataan ngayon sa church, ang mga gamit kami, dati walang cellphone. Kayo, mayroong cellphone, iPhone pa. iPhone, gawa ka namang ipon. Di ba? Di ba? Kayo mga kabataang dalaga dito. Di ba? Mahalin nyo ang misyon. Right? Hindi yung minamahal yun, naniligaw sa inyo sa labas. Pangakuan lang kayo. Sagutin mo lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang munat bituin. Aanuhin mo naman yun. Mga dalaga. Di ba? Pino mo, mamahalin mo yung lalaking sirain ng mundo. Di ba? Right? Sabi sa akin ng isang dalaga, tay, paano ba ako gugustuhin ng lalaki? Ano ba talaga para sa iyo ang katangian ng babaeng hinahanap ng lalaki? Sabi ko, marunong magluto. Totoo yan. Eh, paano po dapat magluto? Ito advice ko, manalangin ka ng lalaking walang sikmura. Di ba? Kaya kayo mga dalaga, makarami magluto, baka nagluto kayo ng itlog, crunchy pa, kasama balat. Right? Sa ministry po, mga minamahal sa Panginoon, ito sabi po ni Paul, sabi niya, no glory for them, but shame and humiliation. So my brother and sister in Christ, we are in a theater in mission. Not to display your worth, my worth, but of God, the whole world, watching for our life. Our proof is God. Amen? Kung self-glory po ang hinahanap mo sa mission at sa ministry, you don't have any right to be in the mission and in the ministry. Mag-quit ka na. Sumuko ka na. Mag-quit ka na. Kaya nga po, sa verse number 10, sabi diyan, sa kanyang pangaral, sabi niya, kami itinuring na hangal. Di ba? Right? Di ba mga member ng church, nasabihan kayo ng mga magulang nyo
ng mga mahal sa buhay. Ano ba naman kayo? Member ng SCGBC. Meron kayong mission ng Sabado, conference, Linggo, meron pa rin. Hoy! Baka kayo lumampas sa langit. Ang sagot, simple lang. Hindi po tayo lalampas sa langit. Sakto lang ho tayo. Sakto lang tayo. Pag lumampas ka, impyerno ang punta mo. Sakto lang ho tayo, mga kapatid. Kaya nga po, for Paul, ministry is about embracing, weakness, embracing shame, embracing foolishness sa harap ng mga tao, basta may pangaral lang ng tapat ang salita ng Diyos. Amen? Yan ang kay Pablo, mga kapatid. Sabi niya, kahit ako mapahiya, kahit ako matalo sa harap ng magulang ko, I will not compromise the gospel of Christ. Church, tayo po. Ito po yung point po. Christian ministers must be willing to suffer and to sacrifice than others may be served. Salamat po dun sa mga young people kanina pagbaba ko. Salamat. Kasi ang ganda ho ng turo sa inyo ng pastor niyo. Right? Yung sinalas ko, binibit-bit nyo. Tapos inuuwi nyo. Hindi, nilalagay nyo sa sakyan. Okay? Salamat. Binibiro ko lang kayo. Mga kapatid, salamat. Mga kapatid, salamat sa mga member ng simbahan na sa mga handaan, inuuna yung mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor nila, ino-honor ang kanilang mga lingkod ng Panginoon. Praise God. God bless you. Tandaan nyo to. Hindi po kayo pagkawalain ng Diyos na wala kayong sinisimulan. Mali po yung panalangin, Panginoon, bless me. Mali. Ang sabi ng Samuel, God, wait our action. Di ba? Pumesto ka sa gawain, pumesto ka sa misyon, pumesto ka sa ginagawa ng Panginoon, pagkapalain ka ng Diyos, kaya walang blessing ang buhay ng isang manampalataya. Bakit? You know why? Kasi wala po tayo sa pwesto. Wala ka sa pwesto. Ba't kayo ako pinagkapada ng Panginoon? Yung misyon namin, bakit ang tagal na walang tao? Ang talang ibisita ka ba? Ano ka lang, pam-pam? Right? Nung pandemic, salamat po sa mga online churches. Di ba? O yung iba hindi nagpabakuna. Pero ako po, nagpabakuna po ako. Ang bakuna ko po, Johnson & Johnson. May kasamang bulak, may kasama pong alcohol, saka may kasama pong mertiolet. Alam niyo, salamat sa Panginoon. Mga minamahal sa Panginoon. Ano man, kung ang mga leaders natin, they embracing suffering as a part of their call. Church member, huwag niyong isipin pang pastor lang yan. Kasama ho kayo dyan. Amen? Lahat ng mga Christian, bahagi po ng misyon. Kaya nga sabi dyan sa verse number 11, 12, maging sa oras na ito kami ay nagugutom, naguuhaw, hindi makapanamit ng maayos, pinagmamalupitan at walang matuluyan. Like Jesus. Amen? Kaya manibago. Dito sa lugar ng Cambodia ang hirap. Manibago. Manibago. Patakalokan parang hirap. Huwag ka manibago. Plantipolo parang hirap. Huwag ka manibago. Ang part po ng paglilingkod, to display our word, to display God, is suffering. Mga kapatid, Paul was not struggling with a very low sin. Diba? Lahat ng hirap, titiisin niya para kay Kristo. That's ministry. Diba? Are you willing to suffer? Mga kapatid, walang, alam nyo, sa mission, sa gawain ng Panginoon, sa ministry, dapat walang sense of entitlement. Na pastor ako, di ba? Oh, missionary ako. I deserve to have the best seat, the higher honor, the best life now. Pagpasok mo sa ministry, don't expect
honor. Work para maging popular. Diba? Maraming possession para mag-enjoy. Walang masama ho dyan, mga kapatid. Kung ganyan ang ating expectation bago ka maglingkod, you will disqualify the ministry. Ako ho, meron po ako Montero, pero ang tagal po namin naglakad ng misis ko. Right? May bahay po ako, pero ang tagal po namin nanungupahan. Ilang taon, mahal? Yung aming huling inupahan po, pinalayas kami. Hindi kami nagbayad eh. Right? Pero, to ministry ng Hillside, meron kami sariling bahay. Up and underground. Siguro sa underground po yung babae. Diba? Sa aking barangay for the Lord, meron po kaming church. Sa langit ng langit, meron kaming feeding program. You know why? Mga kapatid, pag nasa ministry ka, walang maarte. Hindi yung dapat naka-obra ni Juan ka. Diba? Pag obra ni Pedro, ayaw mo. Dapat obra ni Juan ng suot mo. Diba? Nung ako nga po nagpara sa Bible College, ang barong ko, ang haba ng kwelyo. Pag nakaganon ka, mamamatay yung katabi mo, mahihiwa Right? Pag umamay ka, amen! Lumalayo. Makalayo nga. Right? Right? Mga kapatid, yung pantalong ko nun, malapad. Pag naglakad ka, nakakawalis ng basura sa kalsada. Diba? Right? Diba? Meron kaming nung maksam. Ibibigay. Maksam. Tuwan-tuwa kami. Ang pira. Maksam. Yung pala, meron pong gift-giving sa payatas. Yung aming maksam pinagkukuha. I-donate nyo yan. Ano pwede yung ibigay sa gawain? Hawak ko yung maksam. Kaya toothbrush ko noon, ang patipilyo ko po, asin. Diba? Wala lang hope, okra para gulay na takbit na loob ng bunganga mo Diba? Dami ho. Maraming pagduro sa ministry. The third one, mission and ministries modeling. 40-17. Bigyan niyo po ng magkakataon lang, mga kapatid. I write these things to shame you. But as my beloved son, I warn you. For though you have 10,000 instructors in Christ, you have yet not many fathers. For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Wherefore, gusto ko to, I beseech you, be followers of me. Ang gagawa ng Panginoon, dapat may iwan po tayong modelo pag tayo nawala. Ano kaya ang tango ng member sa atin pag tayo namatay? Pag ganon o pag ganyan? Buti nga namatay na pastor ko. Right? Sayang namatay ang pastor ko. Grabe siya. O pag ganon, buti nga. Right? Right? Buti nga nawala na to. Alam nyo, mga kapatid, nangingibaw po kay Pablo yung image ng mission as spiritual laborers. Gusto niyang i-clarify yung intent niya as a loving laborers. Sabi niya, gusto paluin ko kayo? Gusto paluin ko kayo? Sabi ni Pablo, ano gusto niyo? Madala akong palo? Di ba? Siguro si Pablo, pastor, member ng ACRO, may hazing. Sabi niya, alright, siya paluin ko kayo. Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, para i-guilt trip sila, ipakita yung concern sa kanila as a loving laborer. Kinakausap po niya ang mga to, pinapaalalahanan bilang mga anak na nagkakamali. Diba? Paul has claimed to a very special relationship sa kanila, mga kapatid. Tandaan po natin, mga minamahal sa Panginoon, mga kamanggagawa sa Panginoon, na bilang mga gagawa ng Panginoon, the vitally important that to reflect on how the mission is our union with Christ shape on our life and ministry. Be a model in a ministry. Yung bang pag
may uling missionary, may isang young people muli, magsuko ng buhay. Ikaw yung modelo. Ba? Ito, modelo ko to eh. Si Juan de la Cruz. Siya yung ginamit na Diyos sa modelo ko. Ba? Be a model. Yung bang mo, hindi po tayo magtatagal sa mundo. Ang tanong ko, yung susunod na hakbang, susunod kay Kristo, ikaw ba modelo? Ang ganda po, yung binabagay rito, yung kanyang devotion sa Panginoon. Napakaganda. We need good church leaders who being fed with knowledge and understanding sa mga gustong sumunod sa Panginoon. Tanda natin, habang tayo po ay naglilingkod sa Diyos, meron po tayong dalang kaluwalhatian. Pag tayo nawala, ipapasa mo yan sa iba. Right? Ipapasa mo yan sa iba. Just like Moses. Diba? May dalang, pero tayo dalang glory na bigay ng Panginoon sa atin. Habang tumatanda po tayo, lumalamlam ang ating mga lakad. May mga malalakas ang tuwa na susunod. Doon mo ipapasa yung glory ng Panginoon. Be a model. Ang pagsunod po sa Panginoon dapat maayos. Missionaries, pastors, member of this church sa ating conference na ito, be a model. Huwag mong ipapalya ang pamumuhay mo dahil lang sa kanila. Be a model. If you can alone, be a model. Tanda natin mga kapatid, tayo po ng mga lingkod ng Panginoon. Kapag may itinatago kang mali sa buhay mo, wala kang gagawing tama sa ministeryo. Ulitin ko po. Pag may itinatago kang mali sa buhay mo, wala kang gagawing tama sa gawain ng Panginoon. Ingatan mo ang sarili mo. Ingatan natin ang panawagan ng Diyos sa atin. Sapagkat walang gagawin po ang mundong ito kundi sirain yung dambana ng Diyos na nasa puso natin. Missionaries, pastors, and members, I'm not the pastor of this church. Pati po kasama rito. Sa habang tumatagal, yung misyon na bigay ng Diyos sa atin, iluha mo sa Diyos. Lord, salamat. It's your grace. Kaya ako nandito. As a missionaries, ang hirap magbigay. Mga member ng church, ikakain mo na lang. Iaabot mo sa misyon. That is the part of suffering we have to demonstrate God is faithful in us. Tayo po magagawa ng Panginoon. Ako ho, isang pakiusap ko sa ating lahat, isama niyo po ako. Sana bago tayo lumisan sa gawain ng Diyos, mag-iwan tayo ng mga dang halimbawa sa mga taong susunod pa sa gawain ng Panginoon. We close our eyes and bow our head. Tumay po tayo lahat.
Aming Diyos, salamat po, Panginoon. May gawain na ganito. Nawa, Panginoon, sa mga narinig po namin na paalala sa amin, hindi po kami defensive. Nakita po namin, Panginoon, wala kaming pwedeng pagmalaki sa inyo. Ano man meron kami narating, naabot, kinalalagyan, lahat ay bunga ng biyaya mo. The focus of ministry, the focus of mission, hindi po yung aming qualification, gift, galing, kundi ikaw lamang. Habang po tayo ay nananalangin, iilingan ko po ang ating pastor sa harapan.